Today guys, mayroon na naman tayong aayusin na cellphone. Ito nga pala yung Oppo A57 na phone, no? So 4G ata to. So yung sira nito guys, is kita-kita naman yung kanyang LCD is basag na. Yan, so yung glass lang naman to guys yung sira, pero pinapapalitan na rin ng buo. So kung okay sana yung reglass na lang, no? Kaso wala tayong equipment for that. So unahin natin, blower muna natin para matanggal natin yung back cover and then yung mga components sa loob. So linisin natin yan guys. Sa pag-blower pala guys, medyo layuan nyo, tsaka yung paikot na motion para hindi masyado ma-melt yung plastic. So ako medyo nasobrahan ko, kaya medyo na-melt yung upper right, no, na part. At ayan, i-prying tool na natin para matanggal natin yung glue. Ayan, and dito guys, tanggalin natin yung mga components niya, yung mga flex ribbon cable kasi kailangan natin ma-access yung likod niyan, no. Sa likod ng battery nakalagay yung flex cable ng ating LCD para mahugot natin. So tanggalin muna natin yung mga parts sa frame para ma-open up natin yung LCD and matanggal natin, no. And ma-replace na natin. Yung kanyang cover nung lens, camera lens guys, medyo mahigpit, no. Kaya akala ko naka-glue, no. So naka-ano rin pala yun, adhesive. So masyadong matigas kaya medyo natagalan ako dyan. So iningatan din natin. And then pagtanggal pa lang ito guys, ayan, yung sa gilid lang yan, access nyo na yung sa gilid. Basta tanggalin nyo na yung mga cover sa likod, no. Ayan, itatanggalin nyo lang yan para lang siyang naka-angkla dyan, no. Kailangan nyo lang siya i-prying tool. Ayan, no. Ayan, once ma-access natin, matanggalan yung mga flex ribbon cables, tanggalin natin yung battery guys. Medyo makapit yung battery, medyo talagang makapit talaga yan. Ingatan nyo lang kasi possible mabali yung frame pag nasobrahan nyo ng lakas. So yung iba nilalagyan ko nung isopropyl, pero dito hindi na, no. Dire-diretso na lang din yan. Ayan, so makikita nyo dalawa dito yung flex cable, yung ribbon. Yung isa dyan pang charging port, yung isa naman dyan, ayun yung LCD natin na para sa mainboard. Ayan, so ito yung LCD part. Tanggalin na natin sa pagkakalagay and then aywan ko kung naka-glue pero binlower ko pa rin yung harap, no, just in case merong glue yung kanyang LCD. So pagtanggal nito guys, tinusok ko na lang, no. Sayang sana kung reglass lang to, no, pero tinabi ko pa rin and working pa rin naman yung luma niyang LCD. I-reglass lang yun, no. O dapat pala dito guys, lagyan nyo ng tape, malaking tape guys, yung clear tape para hindi magsabog-sabog yung plastic. Na mali ako dito kasi akala ko wala akong clear tape, meron pala. Dapat i-cover nyo ng clear tape yung basag para hindi to kumalat. Tsaka nasugatan ako dyan guys, tingnan nyo. Late ko na na-realize kaya para medyo merong ano sa akin, sa kamay ko may mahapde. So nasugatan na pala ako sa may glass niya, sobrang talas pala niyan. Ayan, so akala ko ligtas na ako, no. So syempre mag-ingat din kayo lalo. Ayan, late ko na na-notice kasi medyo mahapdi na, no. Ang lalim pala ng hiwa, buti na lang may kalyo-kalyo pa ako. Ayan, so dahan-dahan lang. And kung may clear tape kayo guys, takpan nyo ng clear tape yung buong screen para dumikit dun yung LCD, yung mga kalat-kalat, para hindi magkalat-kalat sa inyong table. Ang dami nyan guys, yun yung mga ano, yung mga sira-sira sa LCD nya. Yan, i-tape nyo na lang ng buo para dun na dumikit. Pagtanggal nyo hindi magkakalat, nakadikit agad sa may tape. Mali pala yung ginawa ko, yan, sugatan ako guys. And then sa part na to guys, linisin natin yung frame kasi meron pa dyan mga tira-tirang salamin tsaka mga adhesive. Linisin natin yan para kapit na kapit yung adhesive natin kapag nilagay na natin yung glue at yung LCD mamaya para mag-join talaga sila sa frame. Ayan, so linis lang and then tape natin yung mga nagkalat dyan para mabilis. Wala pa kasi akong vacuum ito eh. And then ito na yung ating LCD guys. So in-order ko to guys sa TikTok shop. Yan, sobrang bilis dumating, grabe. Gustong gusto ko yung TikTok shop, ang bilis. Problema lang, ibang parts wala, hindi available. So mag-aantay pa tayo ng mga ibang parts na kailangan, no. Yun yung nakikita kong problema lang sa TikTok shop sa ngayon. Yung mga availability ng parts unlike sa Shopee, no. Pero goods na rin ito, nakakita tayo ng parts, marami na rin available. Yan. Kung gusto nyo bumili nito guys, under the basket lang yan, no? Yellow basket. Lalagay ko dyan sa baba. Ayan, so i-build na natin to guys, no. Ayan, so after nito guys, ready na tayo para isalpak or i-adhesive, i-glue yung ating LCD, no. So para doon pala guys, bumili ako ng pang-ipit, no. Ayan, yung mobile phone screen bonding fixture para meron tayong pang-ipit, hindi yung libro lang or rubber band, para maganda yung kapit ng ating adhesive.
So bumili rin ako niya sa TikTok, ang bilis din dumating guys. Sabay-sabay ko nang binili. Para meron na rin ako magamit sa mga future repairs ko. 'Di ba? Yan, so iiwan ko lang yung link sa baba dyan kung gusto nyo rin kumuha niyan. Yan, sobrang dali nito guys. So, pala dalawang set yung binili ko para lahat ng kanto, no? Naipit lahat para mas maganda yung band nung frame at nung LCD. Yan, kasama na rin dyan binili yung aking mga adhesive. Isang transparent at isang black. Kaya mura lang yan guys, grabe. Yan, so bigyan natin ng oras guys kasi ilang minuto, ilang oras yan bago mag-cure. At least man lang, no? So binigyan ko yan siguro mga 3 to 4 hours bago ko tinanggal yung fixture natin. Yan, and then after nyan, check natin. Nilagay ko na rin yung likod back cover, nilagyan ko na rin ng glue, and then kinabit na rin natin sa fixture para sabay-sabay na, no? And then all that is left is testing. Check natin kung gumagana ba tong LCD na to. Pero assured naman ako na gumagana to dahil sinend ni seller yung kanilang screenshot na gumagana, no? Ayan guys, so actually ang ganda rin ng quality ng LCD nila, no? Hindi katulad ng mga nabili ko dati na parang class A na malabo. Ito guys, malinaw. Yung brightness niya sakto lang, hindi ganun kadilim katulad ng mga mumurahin na LCD brands na. So tingin ko dito na ako kukuha ng mga LCD na kailangan ko, no? So maganda yung quality guys. Wala rin ghost touch yung tinesting, and then meron siyang libreng tempered glass. So kinabit ko na rin yan. And yung quality ng tempered glass niya guys, hindi rin ganun kaganda, pero okay lang, at least merong libre, no? Kasi meron pang bubble sa grid. Ewan ko kung ako lang ba o glass na. Pero yun lang guys. Follow for more guys and check yung link below. See you.